ay Hello! sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, ang mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa patuloy ng gawain sa makatuwid ang pakikibahagi ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, meron tayong mga aralin na itinakda sa araw na ito para bigyan ng buhay. Ito ay ating babasahin sa muli at patalakayin upang sa ganon may ugnay natin ang mga sitas sa ating buhay. Ngayon po, meron pa po tayong mensahe. Tayo po sa unang Korinto 12:31. Kung di ako nagkakamali, ito rin po yung sitas doon sa isang sentro nung nakaraang linggo na ibinahagi natin. Ngayon po, ang sabi po dito, sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan. Kaya po, tatanungin po natin ang ating sarili. Sino po ba dito ang tinatawag na katawan? At sino yung pinakaulo? Wala pong iba. Ang tinatawag po ditong katawan, walang iba, yung iglesia. Ngayon, ang iglesia ay kinokompose ng mga ano-ano. Nandyan ang mga propeta, nandyan ang mga apostol, mga guro, mga pastor, mga tumutulong sa may karamdaman, mga pamunuan, makapagsalita ng iba-ibang wika. Nariyan ang komposisyon. At iba-iba pang mga may katungkulan sa isang iglesia. Ngayon po, dito, kung titingnan natin, yung bahagi naman ang pinag-uusapan dito. Siyempre, pag sinabing katawan, meron siyang mga sangkap. Sa ulo, meron siyang mata, meron siyang tainga, ilong, bibig. At sa atin namang pababa, may bahaging lig, nandiyan yung dibdib, likod, tagiliran, kilikili, kamay, bisig, at kung ano-ano pa, hanggang sa talampakan. Kaya kung titingnan po natin, dito, sa bahaging ito, ano ang nakasulat dito? Sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan. Maging tayo'y Hudyo o Grigo, maging alipin o Malaya o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sa makatuwid po, sa pamamagitan ng isang espiritu na nananahan sa bawat isa sa atin. Halimbawa, hindi ba tayo templo ng Espiritu Santo? Kung iisa lang Espiritu Santo ang kumikilos sa bawat isa sa atin, kung ano ang meron ng isa, dapat po meron siyang kaugnayan sa isa. Hindi po sila dapat magkasing iba dahil po iisa nga lang ang pinaggalingan. Isang Espiritu ang kumikilos sa bawat isa sa atin. Malaman kung halimbawa, sa isang iglesia, kapag may hindi nagkakaunawaan, malamang hindi iisang espiritu ang narin, baka may ibang espiritu na namamagitan niyan, kaya hindi sila magkasundo at hindi sila pwedeng mapag-isa. Dahil ang espiritu po dapat na siyang pinanahanan natin, walang iba yung iisang espiritu sa pagkatuwid bagay yung Espiritu Santo na sinusuko sa pangalan ng ating dakilang Panginoon, na kung papaano ng ating dakilang Panginoon ang ulo ng iglesia. Sabi nga, siya'y kukuha sa akin na ipapahayag sa inyo. Sa makatuwid, ano mang ipapahayag ng Espiritu Santo, may kaugnayan lahat sa buhay at mga sinabi ng ating dakilang Panginoon nung siya'y nangangaral ng salita ng Diyos. Napapakinabangan ng bawat isa po sa atin. Kaya po, ngayon, halimbawa, nag-usap-usap na yung mga bahagi ng katawan. Sabi dito,
Sapagkat ang katawan ay hindi isang sangkap kundi marami. Totoo po. Halimbawa, yung nasa bahagi na ng katawan, kung sabihin ng pa, sapagkat hindi ako kamay, hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Halimbawa, yung kamay, nagre-reklamo, hindi naman ako sa katawan dahil hindi ako pa. Kumbaga, nagiging magkasarili na yung parte ng kamay. Dapat po, may pagpapahalaga pa rin yung kamay, na bagamat siya kamay, may pagpapahalaga siya sa katawan at may pagpapahalaga din siya sa hindi niya kauri o hindi kaparehas yung bahagi. Halimbawa, sa kamay, di ba dalawa yung kamay? Hindi porke sabihin na hindi siya kamay o paa siya, hindi na siya bahagi ng katawan, kundi bahagi pa rin ng katawan. Sapagkat ginawa ng Diyos ang sangkap na may pagkapakinabangan ang bawat isa. Dapat nagtuturihan at nagtutulungan na magkaroon ng ugnayan ang bawat bahagi ng katawan. Ano bang sabi dito? Kung sabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata ay hindi ako sa katawan. Hindi nga dahil dito hindi sa katawan. Halimbawa yung tainga, wala pa siyang pakialam sa gawain ng mata. Kaya kung titingnan po natin sa kalagayan ng isang iglesia, ang tainga, yung mga tao na nakaupo nakikinig ng Ebanghelyo. Ano naman yung mga mata? Yun naman tumitingin ng mga pagkakamali ng bawat isa. Halimbawa yung kwarta templo, sila po yung mga mata natin dito na tinitingnan ang bawat ginagawa natin. At tayo naman na nakikinig, nakaupo sa bandang tabi, nakikinig ng Ebanghelyo, tayo naman yung mga tainga. Ngayon, kung halimbawa, palalagay natin, hindi naman ako tainga, hindi ako sa katawan, hindi po, kundi kung ano yung gawain ng nasa mata, ano din ang gawain ng nasa tainga, parehas po siya sangkap ng katawan. Ibig sabihin, kumikilos siya dahil sa isang espiritong nananahan sa bawat isa. Isa lang po ang pinanggagalingan ng kapangyarihan, kaya tayo naririyan, inaganap natin ang ating mga tungkulin. Kung ang buong katawan ay pawang matasan, naroon ng pakinig. Kung ang lahat ay pawang pakinig, sa naroon ng pag-amon. Kaya po, hinusay ng Diyos po yan, iba-iba, hindi lahat pare-parehas. Katapat, ngayon inilagay ng Diyos ang bawat isa ng mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Kung baga, plinano po talaga ng Diyos kung paano itinayo niya ang iglesia. Kahit naman sa katawan ng tao, plinano din niya kung saan niya ilalagay yung mata, kung saan niya ilalagay yung ilong, kung saan niya ilalagay ang bibig, para magandang tingnan. Kasi kung papapalit-palitin natin yan, halimbawa, yung tainga ilagay natin yan sa dibdib, at yung mata ilagay natin yan sa gilid, anong makikita? Kaya nga siya nilagay dyan sa taas para matanglaw, anong makita niya yung mga bagay na kanyang pagdadaanan. Bakit nasa gilid yung tainga? Sapagkat kung titingnan natin, meron siyang porsyon kung hanggang saan dapat masagap niya. Kaya po kung titingnan natin, hinusay ng Diyos yung mga sangkap ayon sa kanyang minagaling. Pinerfect po talaga ng Diyos. Ganyan din naman po sa iglesia. Kumbaga, ang Diyos nagtatag ng iglesia sa pamamagitan ng inihalimbawa sa isang katawan na pinerfect din. Upang sa ganon, ang mga bawat sangkap ay hindi magpapalinsahan o magtatalo-talo. Kundi, gumagawa sila, bagamat iba ang gawain ng isa sa isa, pero gumagawa sila para papurihan at kalugdan ang pinakaulo ng katawan, walang iba, si Kristo. Kaya yan po, gumaganap tayo, alang-alang lahat sa sinabi ni Kristo. Ginagampanan natin ang ating tungkulin ayon pa rin sa aral ni Kristo at mga turo ni Kristo. Ibig sabihin, hindi sa sarili nating turo, sa sarili nating karunungan kinuha natin ang kalaman, kundi mula pa rin sa ulo sa makatuwid bagay kay Kristo. Kaya tayo gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos. At kung ang lahat ay pawang isang sangkap, saan naroon ng katawan? Totoo po. Kung halimbawa,
Pinagsama-sama lahat kamay, matatawag ba yan na katawan? Pinagsama-sama lahat paa, matatawag ba yan na katawan? Hindi po. Kaya magkakaiba-iba ang hitsura, magkakaiba-iba ang function o tungkulin ng bawat isa, pero sila po ay may kaugnayan sa bawat isa. Dapat maraming mga sangkat na, ngunit isang katawan. Totoo po. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa. Hindi pwedeng sabihin, huwag mo akong pakialaman. Kundi, nagtutulungan sila at nagtuturingan bilang isang katawan at sangkap o bahagi pa rin ng katawan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yung mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. Ano nga sabi? Sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Yung kalingkingan, yung pinakahindiliit ng ating mga paa. Hindi ba kapag sumabit siya sa pagdumaan tayo sa pintuan, hindi ba damang-damayan ng ating buong katawan yung sakit? Kaya kung titayo po natin, inalimbawa dito, yung pagpapahalaga natin doon sa mga tao na kasama natin sa iglesia, yung nasa mababang kalagayan, pahalagahan din natin sila. Na kapag sila'y nasasaktan, dapat kasama rin tayo sa nasasaktan. Hindi ibig sabihin, iiwan na natin sila at wala tayong pakialam, kundi magpahalagahan tayo sa bawat isa. At yung mga sangkap ng katawan ay inakala natin kakonti at kapurihan. Sa mga ito ay pinagkakakalog natin ang lalong saganang papuri. At ang mga sangkap natin, mga pangit ay lalong saganang kagandahan. Totoo po. Sa totoo lang, ang pinagkapangit na sangkap ng ating katawan, yung daanan ng dumi, bakit inilagay sa salihin para hindi makita? Pero kung titingnan natin, napakalaki ang responsibilidad niya o mission sa ating buhay. Dahil kung yan po ay sarado at walang malabasan ng dumi, paano natin ilalabas ang dumi sa ating katawan? At ang mayayari po niyan, puputot ang ating katawan sapagkat nagre-release po yan ng mainit na singaw upang sa ganon maginhawahan po tayo. Kaya kung titingnan po natin, kapag yan po ay sarado, sabi nga, wala ka naman pakinabang. Kaya nung sabi ng kwek, sige nga, sasarhan ko nga. Tinikom niya ngayon. Nung hindi na makahinga, nahirapan na, tumaas na yung temperatura, nagkaroon na ng lagnat. Sipin natin, di ba ginagawa natin ng kabataan natin? Para hindi lang magatasok sa eskwelahan, papasakan ng bawang yung puwet, nilalagnat na. Yan po ay isang halimbawa na pagkaminsan, pangit pakinggan na ginawa natin noon, pero kung titingnan natin, doon natin mapag-aaralan sa pamamagitan ng karunungan na kapag ang puwet pala isinarhan mo, umiinit pala ang temperatura. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan. Datapwat, hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yung sangkap na may kakulangan. Totoo po. Pero pagkaminsan po, sa sarili nating katawan, ang lagi lang natin pinagtutuunan ng pansin yung mukha. Pero hindi natin pinagtutuunan ng pansin yung ibang bahagi ng katawan. Pagkaminsan, hindi natin namamalayan, marumi para yung kuko natin. Totoo nga, maputi nga yung mukha, pero yung kuko naman, maitim. Useless pa rin. Dahil ang kagandahan, nakikita, sabi nga, doon sa pinakaparte na bahagi ng katawan ng marumi. Hindi baga pinahalagahan yan ng ating dakilang Panginoon. Bakit hindi buong katawan ang hinugasan niya, kundi yung bahaging marumi, yung paa? Na si Simon Pedro nga, ayaw niya na hugasan ang paa. Pero kung titingnan natin, anong aral na makukuha natin doon? Mas pinahalagahan kasi ng ating dakilang Panginoon yung mga nasa mababang kalagayan. Yan po ang ibig sabihin niya. Hindi niya tinitingnan yung mga nasa mataas na kalagayan, yung marunong na, yung magagaling na, kundi yung mga aba, yung mga walang-wala, yun ang mga taong mas mahalaga na kinakailangan pagtuunan natin ng pansin. Yung mga sangkap ng ating katawan na siyang may kakulangan.
upang huwag magkaroon ng pagkakababahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkakaisang pag-iingat sa isa't isa. Ibig sabihin, yung relasyon ng bawat isa may pag-iingat na dapat pinahahalagahan ang bawat isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng sangkap ay nagdaramdam na kasama niya. O kung isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng sangkap ay nagagalak na kasama niya. Totoo. Kapurihan ng isa, kahit siya may nasa mababang kalagayan o mataas man na kalagayan, kapurihan po natin lahat. Tayo po ay nagagalak. Kung nasasaktan ng isa, dapat po pakiramdaman din natin. Baka kailangan niya ng kamay, patnubay, upang sa ganun, maramdaman niya ang ating pakikibahagi sa kanyang pagdadalamhati. Yan po ay pinahahalagahan dapat upang huwag magkaroon ng pagkakabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkaisang pag-iingat. Ibig sabihin, kung paano iniingatan natin ang ating sarili, dapat pati po ang ating kapwa ingatan din natin upang hindi mapariwara o mapahamak. Nang sa ganun, tayo po nagtuturing yan bilang isang parte o bahagi ng katawan. Kayo nga ang katawan ni Kristo. Ang bawat isa ay sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una ay mga apostol, ikalawa ay mga propeta, ikatlo ay mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pagmahala, ibang mga wika. Ngayon po, ito na yung sinasabi ko kanina, komposisyon ng isang iglesia. Ngayon po, kung sa katawan ng tao, nandyan yung kamay, paa, mata, tainga. Pero pagdating po sa iglesia, tungkulin naman ng bawat isa, sakop ng iglesia. Ano po ang mga ito? Naglagay ang Diyos ng ilan, una-unay apostol. Sa isang iglesia, dapat mayroong apostol. At sa isang iglesia rin, dapat mayroong propeta. At meron din siyang guro na nagtuturo. At saka mga himala, dapat mayroong miracle o milagro. Saka mga kaloob sa pagpapagaling. Ngayon, kung halimbawa, ang isang iglesia, sabihin natin, itong iglesia ng Diyos o iglesia man ito ni Kristo. Ngayon, kung wala doong pagpapagaling, hindi po siya matatawag na isang iglesia. Dahil ang isang iglesia, maraming komposisyon. Mga pagtulong. Siyempre, yung nangangailangan ito, hindi lang yung pagtutulungan sa isa't isa. Maraming mga lumalapit para tulungan natin. Bahagi pa rin ng iglesia ang gumagawa niyan. Mga pamamahala. Totoo po ang management yan. Pero pangilang bahagi na lang yung pamamahala. Ang importante po dito, yung apostol at saka propeta. Ngayon ang tanong, lahat ba kayo mga apostol? Lahat ba kayo mga propeta? Lahat ba kayo mga guro? Lahat ba kayo mga manggagawa ng himala? Hindi po. Kundi, kung ano yung biyaya na nasa atin, na tinanggap natin noon pa, mula nang tayo isilang, kumbaga, pagdating dito, na-energize lang, nalalaman natin, meron pala tayong biyayang ganito. Hindi lang natin alam kung paano siya gamitin, pero sabi nga, huwag natin pabayaan ang biyayang nasa iyo. Kakalooyan ay kaloob na sa atin. Na kumbaga, sa pagpapatong na lang ng kamay na pagtitibay, na pagniningas natin ang biyayang nasa atin. Kaya marunong na tayong tumulong sa ating kapwa. Kaya po, kung titingnan po natin dito sa mensahe nito, pagkabat ito'y mahaba, napakahalaga ang pagiging isang sangkap ng katawan. May tanong pa dito, may mga kaloob ba sa pagpapagaling ang lahat? Hindi po. Meron diyan nakaupo lang, tagasulang. Meron diyan na nandiyan lang bilang isang member. Pero wala naman siyang kakayahan tumulong para magpagaling ng karamdaman. Pero bahagi pa rin siya ng iglesia. Bahagi pa rin siya ng katawan. Dapat itong pinakamahalaga. Maninas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob. Ano-ano po bang mga kaloob? Yung mga nasa atin na. Karunungan ba niyan? Kaalaman, makamalas na ng mga bagay na hindi maabot ng pag-iisip ng iba.
makatalos man ng mga hiwaga ng Diyos. Yan po ang mas higit nating pakanasain. At higit sa lahat, yung paghahanda natin ng nag-iisa nating kaluluwa kung saan siya patutungo sa kabila ng ating paglilingkod sa ating kapwa at pagsunod bilang parte ng iglesia o bahagi ng katawan ng siyang pinakaulo ng ating dakilang Panginoon. Ano kaya ang pangsyon natin? Sinasang-ayunan kaya ng Diyos? Tayo ba'y lumalakad ayon sa katotohanan o ginanap natin ito ayon sa kamanalan? Naway papurihan natin palagi ang Diyos, bagamat ay kumikilos bilang isang sangkap ang lahat ng kapurihan, karangalan at karuwalhatian ibinabalik natin sa Diyos. Sabi dito, itinuturo ko sa inyo ang isang daang kagaling-galingan. Walang iba. Ang papurihan natin lahat ang Diyos. Tayong lahat sama-sama nating papurihan sa pamamagitan kung anuman ang kalagayan at katayuan natin sa isang iglesia. Ang lahat ng kapurihan ay huwag natin akuin kundi sa Diyos lamang, sapagkat sa Kanya lahat nagmula ang lahat ng bagay. Hanggang dito lang po pakikibahagi natin sa oras nito. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang karainan natin, kailangan idulog natin lahat yan sa Diyos. At ipagkakalong niya ang lahat ng kasagutan sa ngalan ni Kristo. So salamat at pagpalain tayo ng Diyos.